Yo, what's up mga kabiyero? Panibagong araw, panibagong travel, panibagong vlog, pero lumang tao. Tara, samahan niyo ako ulit. Babiyahe tayo ngayon papunta ng Taytay at tayo didiretso ng El Nido, Palawan. Samahan niyo ako sa mahabang biyahe. At syempre habang magbiyahe tayo ulit magkukwentuhan. At syempre, aking ang palang pinapasalamatan si Bossing Roger Vincito sa kanyang napakagandang motor na pinapagamit sa atin. Ito kasi ay ating inaayos. So malapit na natin itong ibalik pag ito ay natapos. Pero ngayon, gamitin muna natin habang nandito pa sa atin. Syempre, sulitin natin ito. Meron nga tayong kunting alam kahit paano sa pag-ayos ng motor, kaya nandito po sa atin. Ang ating nga po palang guest for today ay sila rin yung sa ating previous vlog, yung mga filmmaker. So tayo pupunta ng Taytay para kumuha ulit sila ng mga footages at mga video para sa kanilang project. At syempre bago tayo malis, kailangan natin mag-pray. Kailangan pa rin natin ang guidance ng ating Panginoon at ito ang pinaka-importante sa lahat. Kasi kung wala yung Panginoon sa buhay natin, wala rin tayong magagawa. Hindi natin alam kung ano yung purpose natin sa mundong ito. Kaya kailangan lagi humingi tayo ng patnubay. Kaya sa mga kabiyahero dyan, huwag natin kakalimutan mag-pray bago tayo bumiyahe. Kasi siya ang puprotekta sa lahat ng ating mga lakad. Kaya nga sa aking pagmamaneho, ito lang yung isa sa mga nare-realize ko. Na para bang ang sasakyan ay parang tayo. At ang nagmamaneho ng ating buhay, ang ating Panginoon. So siya dumidiretso o nagkukontrol kung saan tayo pupunta. Minsan may nadadaanan tayong mga lubak, pero minsan maganda yung ating dinadaanan. Pero alam mo naman natin na iniingatan natin itong ating sasakyan. So ganun din sa Panginoon. Mayroon tayong minsan nadadaan ng lubak, may nadadaanan din tayong magandang daan. Pero alam natin na ang Diyos ang gumagabay sa atin at hindi niya tayo pababayaan. So katulad sa pagpapahalaga natin dito sa sasakyan, ganun din syempre yung pagpapahalaga ng Diyos sa atin. Sa mga oras nga po pala na ito ay huminto ako kasi feeling ko talaga may kulang. Kaya yun, nag-spray na ako ng pabango kasi alam ko yun ang kulang. Kaya sa ngayon, tinicheck ko yung ating sasakyan. Tinitingnan ko ba kung may dumi o wala. Siyempre gusto natin laging malinis ang ating sasakyan. Alam nyo ba, para sa akin, napaka-importanting malinis ang loob. Kahit marumi ang labas, basta malinis ang loob. Kasi tinitingnan ko yung prinsipyo ng ating Panginoon. Alam nyo ba na ang Diyos ay tumitingin sa puso ng bawat isa? Hindi siya tumitingin sa physical appearance natin. Hindi niya tinitingnan kung maganda ka, kung pangit ka, bungi ka, matanda ka, kulubot ang balat mo. Hindi yun ang kanyang tinitingnan. At tinitingnan niya yung puso natin. So kaya yun ang aking natutunan. So ngayon, nag-message na ako sa aking guest. Sabi ko nandito na ako para sa gayon ay hindi tayo magantay ng matagal. So piniplex ko nga sa oras na ito yung ating van. At syempre napaganda ng view dito sa Panya Resort. Kaya sa mga guest dyan na gustong pumunta ng Palawan, punta kayo dito at mag-book na kayo sa lugar ng Panya. So rekta na tayo sa ating biyahe mga kabiyero. At mahaba-haba ang ating ita-travel ngayon. So lalakbay tayo ng 4 hanggang 5 oras bago natin marating ang El Nido, Palawan. Sa hindi nga pala nakakalam, ang pangalan ng ating van ay si 3D. May kwento dyan kung bakit 3D yung kanyang pangalan, pero sa susunod kan isi-share sa inyo. So ngayon nga pala ay nandito na tayo sa Taytay. Isa ito sa mga pinakamalaking church dito sa Taytay. I'm not sure kung ito yung kanilang cathedral, pero palagay ko ito na yung pangalawa sa pinakamalaki na simbahan ng Katolik dito sa lugar ng Taytay. Malapit lang ito sa kota. Ayan. So nandito na tayo. At syempre ang ating gagawin pagkatapos bumaba ng ating mga sakay ay magpapahinga. Kinuha ko na ang ating mahiwagang electric fan para tayo ay makapag-relax sa oras na ito. Ayan. So tulog tayo. Parte ng isang driver yung dapat nagpapahinga. Hindi dapat natin inaabuso yung ating sarili. Kung may oras kang matulog, matulog ka. Kasi hindi natin alam kung kailan tayo ito pagmamaneho. Mahirap makatulog sa haba ng ating biyahe mga kabiyero. Ito nga pala yung tinatawag nilang kota dito sa Taytay. Isa ito sa mga historical place dito sa lugar ng Taytay. So sa susunod, isi-share natin kung ano yung kwento sa lugar ng kota na ito. Pero sa ngayon syempre, ay babiyahe na tayo ulit kasi mahaba-haba pa yung ating lalakbayin. Sa sunod ko na i-share yung mga dapat kong na-share regarding sa mga places na ating pinupuntahan. So nakikita nyo ba yung ganda ng Taytay? Diba? Yan ay isa sa mga landmark dito sa Taytay. Kaya kung gusto nyo marating ito, willing naman akong samahan kayo mga kabiyero. Ngayon, rekta na tayo papunta ng El Nido. Mayroong 1 oras din ang biyahe galing dito papunta ng El Nido. Ang
ating nga po palang guest ay nakabook dito sa Lime Resort, isa sa mga kilalang resort dito sa lugar ng El Nido. Napakaganda nito, kaya't ma-appreciate mo talaga sa pagpasok mo pa lang, maamoy mo na ang bango ng resort na ito. Ayan. So, nandito na po tayo at idadrop na natin sila ma'am at sir. Sila nga po pala ang ating mga guest. Ma'am and sir, salamat nga po pala sa pagtiwala nyo sa inyong kabiyahero. Salamat sa pag-book sa amin at sa susunod muli, kayo nawa ay aming makasama sa aming pong pag-travel. I hope ay na-enjoy niyo ang inyong biyahe kasama ang inyong kabiyahero. It's my pleasure na kayo ay mapaglingkuran. Kaya sa mga gusto mag-travel ng Palawan ay maaari kayo mag-message. Ang inyong kabiyahero ay handa na kayo ay mapaglingkuran. Salamat nga pa kabiyahero sa inyong panunood at nasayang ko naman ang ilang minuto sa inyong buhay. Ayan mga kabiyahero, maaari kayo mag-comment kung taga saan lugar kayo para malaman naman namin kung saan na saan ang naaabot ng ating video at patuloy tayong inspired na gumawa pa ng maraming video. Salamat and ride safe sa ating lahat.